Isa ang Fyro 175cc ang nagustuhan kong motor ni FKM. Ang una sa listahan ko sa 155cc category ni FKM ay ang Sleek 150. Isa kasi to sa sobrang na-enjoy kong gamitin. Pero marami pa tayong 150cc na masusubukan sa mga susunod na motor na ilalabas ni FKM. Abangan natin yan. Yeah, all day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my Iisa lang ang tanong ng marami. Sulit nga bang bilhin ang motor na to? Yan ang aalamin natin ngayon. So tara, sama ka. Isa rin ang Fyro 175 sa may magagandang specification ni FKM. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito, ang arangkada niya. Base experience ko gamit tong motor na to, na-enjoy ko ng sobra yung acceleration nitong motor na to. Kaya niyang sumabay sa ibang mga motor at sa tingin ko may ibubuga din to. Pero hindi man siya kasing bilis ng NMAX o Aerox. Pwede na rin to para sa mga chill rider lang. Pero meron siyang torque na maganda na siguradong di ka bibitinin kapag nag-overtake ka. Di na rin masama para sa 175cc na motor. driving so far, play you guitar, you show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone, took you to prom. Para sa presyo nito, hindi na masama para sa 175cc, 89,800. Tapos, magandang specs. Kahit hindi pa ito naka-liquid cooled, okay din to pang long ride. Di ka naman ipapahiya nito. Pwede na to sa isang budget-friendly na motor. Kumpara sa ibang brand na alam natin na mahal talaga. Kung nasa less than 100k ang budget, pwedeng-pwede na ang isang to. Last time, nagbataan loop kami ni Sark Moto. So, gamit ko yung LTS 125 at gamit naman niya itong Fyro 175. Pero masasabi ko na isa to si Fyro 175 sa nakaka-enjoy panoorin mag-cornering at gamitin din pang cornering. And then, stable yung motor. Maganda siyang ipang banking, talagang nakaka-enjoy. Tsaka, hindi siya hirap sa uphill. Wala akong na-experience na nahirapan yung makina niya. At wala rin kaming aberya na naranasan gamit yung motor na to. Talagang nakaka-enjoy lang siyang gamitin. Sa mga na-experience ko gamit tong motor na to, ang masasabi ko lang talaga na head turner talaga yung isang to. Marami kasing nagagandahan sa motor na to lalo na kapag nakapark siya. Kahit sabihin natin meron siyang ka-look alike na isang sikat na motor. Sa looks, meron siyang aggressiveness, tsaka napaka-sharp ng design niya. At brusco na din. Pwede ito sa mga maliliit at matangkad, kagaya ko. O, diba? Huwag ka na kumontra. Para naman sa maintenance ng motor na to, ang lagi mo lang naman papalitan dito, yung oil niya, gear oil, CVT cleaning, at iba pang parts na pwede mong palitan kapag magpapamaintenance ka. So lagi nating uugaliin na mag-check ng motor bago umalis ng bahay, bago tayo pumasok ng trabaho,
para at least wala tayong aberya sa kalsada. Hindi naman ganun ka-pricey ang maintenance ng isang to, kaya okay na din. Una sa listahan natin ang body design. Maganda siya, gaya nga ng sabi ko, head turner ang isang to. Mapapalingon ka talaga ng ilang beses at mapapaisip ka, anong motor to? Ang ganda eh. Ang pangalawa ay ang kanyang torque. Isa to sa mga na-enjoy ko talaga. Grabe ba? Grabe. Ang panghuli, ang kanyang riding position. Napaka-komportable niya kasi sa long ride at sa short ride. Feeling ko rito napaka-chill ko lang tingnan. 'Di ba? Unahin natin yung kanyang busina. Isa talaga to sa mga ayoko. Okay? Kasi para sa akin, meron pa siyang dapat na busina na mas malakas, mas maganda rito, 'di ba? Hindi ko kasi gusto yung tunog niya. Mas gusto ko yung mas brusco pa dun sa existing na meron siya. At isa pa sa mga ayaw natin dito or di natin gusto, yung pagsi-center stand niya. Napansin kasi namin dito na ang hirap niyang i-center stand sa totoo lang. Medyo mabigat yung motor. Ewan ko kung bakit nahihirapan akong i-center stand to. Samantalang si RFI naman, easy lang naman sa akin. Ewan ko ba? At ang panghuli ay yung kanyang side stand. Napansin ko din dito na kapag nasa traffic or nakahinto tayo, kapag aandar ka na, sumasabit yung side stand sa sapatos ko. Siguro kailangan lang ng adjustment para dito. Ang una sa mga improvement na gusto natin dito ay magkaroon sana ng hydraulic seat. Itong Fyro 175 kasi napansin natin na medyo hindi siya masyadong nakabuka yung upuan niya. Lalo kapag kukuha tayo ng gamit, medyo parang bigla na lang siyang magsara, 'di ba? So medyo delikado din 'yon kapag kukuha tayo ng gamit, baka mauntog tayo, 'di ba? At isa sa mga request talaga ng marami ay sana magkaroon daw ng liquid cooled itong 175cc ng FKM. Malay naman natin sa mga susunod na version nito magkaroon. Hintay lang tayo. At ang panghuli na gusto nating improvement para dito, malay naman natin magkaroon to. Yung ABS or anti-braking system. Malay natin sa susunod na version magkaroon ng ganito. Ngayong 2024, sulit bang bilhin ang FKM Fyro 175? Comment mo nga yan sa baba para mapag-usapan natin yan. Kasya ba ako? Kasya ako. Kasya. Kasya yun.